Andito na ako, Lo. Dala ko na po ang pananghalian ninyo. Siya nga ba? Abay, bakit ikaw nagdala ha? Nasaan ang kuya mo? Siya ang binilinan ko Abala po si Kuya Rodel. At kapag hinintay pa siya ni Aling Cora para magdala nito ay malamang na malipasan na naman kayo ng gutom. Abala? At sa anong bagay naman ha? Hindi ba po pwedeng ipagpaliban ang pagkaabala niya para dalhan ako ng makakain dito sa palayan? Ang batang yun Abala po sa pagpapalipad ng saranggola. Sabi niya sasali daw siya sa kompetisyon ng pataasan ng lipad ng saranggola. Ngayong Nobyembre daw mag-uumpisa yun Kaya kailangan niyang mag-ensayo. Hayaan niyo na siya, Lo. Ito po ang basket. Kumain ka na po, Lo. Magandang araw sa lahat. Ako si Ariel. Uli lang lubos. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Mula nang mawala ang aming mga magulang dahil sa isang aksidente ay si Lolo Simon, ang tatay ng yumao kong ama, ang kumupkop sa amin. Grabe ka naman, Ariel. Sumbongero ka talaga Bakit mo sinabi kay Lolo na hindi ako sumunod sa utos niya dahil nagsasaranggola ako? Tuloy napagalitan ako. Ano, masaya ka na ha? Napagalitan ako at ikaw na naman ang bida. Ano bang sinasabi mo, Kuya Rodel? Maang-maangan? Kung hindi mo binuko kay Lolo na nagsasaranggola ko kanina ay hindi ako papagalitan nun. Yang bibig mo kasi walang preno. Pwede mo naman sabihin kay Lolo na abala ako sa pag-iigib ng tubig o paggawa ng takdang aralin. Pero talagang gusto mo pa akong mapagalitan. Hindi totoo yan, Kuya. Hindi totoo? Napagalitan na nga ako At dahil yun sa kakasumbong mo. Alam mo, napakasipsip mo talaga kahit kailan. Pumapapil ka kay Lolo para ikaw ang maging laging magaling. Tama na yan. Nagtatalo na naman ba kayong dalawa? Ito kasing si Ariel, Lolo. Palagi na lang akong ipinapahamak. Palibhasa. Napakasipsip. Sabi ko na ngang tama na. Rodel, bilang ikaw ang panganay ay ikaw ang dapat magpasensya. At imbis na ikaw ang maging modelo ng magandang asal dito sa kapatid mo, ay ikaw pa ang nagpapasimuno ng pagtatalo. Hindi tama ang iyong inaasal. Sige lang. Ako naman talaga ang lagi niyong nakikita. Noon pa man ay sadyang hindi na kami magkasundo ni Kuya. At hanggang sa kami ay magbinata ay walang nagbago. Lumipas ang ilang mga taon ay tumuntong ng kolehiyo si Kuya Rodel. At nagdesisyon siyang manirahan sa syudad ng aming bayan malapit sa universidad na napili niyang pasukan. Kaya't ako at si Kuya Lester, ang pangalawa sa panganay kong kapatid, ang natira sa poder ni Lolo Simon. Lester po, pakiabot na nga ng bandehado ng kanin. Ariel, narinig mo naman si Lolo. Iabot mo ang bandehado ng kanin dahil ikaw naman ang mas malapit dyan. Sige Kuya Lester. Eto lo ang kanin. At eto na rin po ang sabaw ng tinolang manok. Salamat Ariela po. O siya, magsikain na kayo at nang hindi kayo mahuli sa inyong mga klase. Lester, 1 taon na lamang ay magkokolehiyo ka na rin katulad ng Kuya Rodel mo. Hindi ba't gagraduate ka na ngayong taon? Oo, Lo. At tulad ni Kuya Rodel ay
Gusto kong sa syudad sa bayan ako mag-aral ng kolehiyo. Susunod ho ako kung nasaan si kuya. Ganon ba? Oo siya, sige. Kung yan ang iyong desisyon. Basta't pagbutihin niyo lamang ang inyong pag-aaral. Yan lamang ang tanging maipapamana ko sa inyo na hindi mananakaw ni numan. Ho? Anong ibig yun sabihin, Lo? Wala kaming mamanahing anuman sa sandaling ikaw ay panawan ng buhay? Kuya Lester, ano ba ang sinasabi mo? Nawawalan ka na yata ng respeto kay Lolo. At sino ang may respeto? Ikaw nga lang pala ang magaling sa bahay na ito. Dahil simula pa naman nun ay napakagaling mong sumipsip kay Lolo. At saka, ang sinasabi ko'y isang realidad. Matanda na si Lolo. At darating din ang panahon na tama na yan, Kuya Lester. Irespeto mo naman si Lolo. Tama nga si Kuya Rodel. Isa kang sipsip at laging nagmamagaling. Awang-awa ako kay Lolo Simon ng sandaling yon. Hindi pa man ay inilalarawan na ni Kuya Lester sa kanyang isip ang sinasabi niyang realidad ng pagpanaw ni Lolo. At ang tangi niyang nasa isip ay kung ano ang makukuha niya dito pagdating ng panahon. Makalipas ang 1 taon ay kailangan na ring umalis ni Kuya Lester upang ituloy ang kolehiyo sa kaparehong universidad na pinasukan ni Kuya Rodel. Sa sandaling yon ay labis na kalungkutan ang namuo sa kalooban ni Lolo Simon. Mag-iingat ka doon sa syudad, Lester, apo. Opo, Lo. Malaki na ako at kaya ko na ang aking sarili. Kung bakit naman kasi kailangan nyo pang lumayo. Gayong mayroon namang paaralan na malapit dito sa ating baryo. Pipitsugin ang paaralan dito, Lo. Doon sa pinapasukan ni Kuya Rodel sa syudad ay may mas maayos na pasilidad. At kung doon kami magtatapos ay mas malaki ang tsansa na magkaroon kami ng maayos na trabaho. Pero malalayo naman kayo sa piling ko. Ako'y labis na nalulungkot. Lo, hindi pa naman kami mawawala. Andun lang kami sa malayo. Bakit ka naman malulungkot? Saka, andyan pa naman si Ariel. May makakasama pa kayo rito habang wala kami. Ay, siya, sige. Mag-iingat ka doon, ha? Mag-aaral kang mabuti, apo. Basta, Lo, yung allowance ko tuwing katapusan ng buwan ay aasahan ko, ha? Sige na po, mauuna na ako at nag-aantay ang sasakyan sa labas. Sa pag-alis ni Kuya Lester ay napuno ng katahimikan at kalungkutan ang bahay ni Lolo. Kaya't bilang ako na lamang ang naiwan na makakasama ni Lolo ay ginawa ko ang aking responsibilidad para sa kanya. Malawak ang ilang ektaryang lupain ni Lolo Simon. Bukod sa ilang ektarya ng palay na umaani ng ilang beses sa 1 taon, ay namumunga rin ang 1 ektarya ng iba't ibang prutas sa bandang silangan ng kanyang lupain. At kahit na mayroon siyang katiwala at ilang trabahante na nagtatrabaho tuwing panahon ng pagtatanim ng mga punla at hanggang sa mga panahon ng pag-aani, ay ninanais pa rin ni Lolo na personal na gampanan ang tungkulin niya bilang magsasaka. Kinasanayan na daw kasi niya ito, pero nang panahon na yon ay pinilit ko si Lolo na pansamantalang magpahinga. Ipina-check up ko siya at ibinili ng doktor na kinakailangan niya ang kumpletong panahon ng pagpapahinga. Lo, naibenta ko ng lahat ang ipinabibenta niyong saging na saba. Heto po ang nalikom kong bayad. Kumain ka na ba, Lo? Ang mga gamot at bitamina ninyo ay naiinom nyo ba sa tamang oras? Teka,
Iinitin ko ang sabaw sa kusina para mainitan ang inyong sikmura. Mabuti at naririyan ka, Ariel Apo, upang gampanan ang naiwan ko mga trabaho sa taniman. Pero baka naman napapabayaan mo na ang iyong pag-aaral, ha? Nako, hindi naman po, Lo. Katunayan ay gagraduate po ako bilang isa sa naggamit ng mataas na marka. Kaya, Lo, magpalakas ka. At ikaw ay aakit ng entablado upang sabitan ako ng medalya sa aking pagtatapos. Siya nga ba? Nagmana ka talaga sa katalinuhan ng yumao mong ama. Ay, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Maiba ko ng usapan. Ang Kuya Rodel at Kuya Lester mo, mayroon na ba silang sulat? Abay, tuwing katapusan lamang sila nagpapadala ng sulat, ha? Kumusta na kaya sila? 2 taon na ang nakalilipas simula nang manirahan sila kuya sa syudad. At bibihira na kung sila ay bumisita sa baryo. Kung hindi pa sila susulatan ni Lolo, ay hindi nila ito maisipang kumustahin man lang. Ngunit ang lahat ay ipinagkibit balikat na lamang ni Lolo. At hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa mga ito. At nakakatuwang walang pinapaboran si Lolo sa aming magkakapatid. Lahat ay pantay-pantay ang kanyang pagtingin. Dahil para sa kanya, ang nananalaytay na dugo sa amin ay duguring nananalaytay sa kanyang mga ugat. At kaming 3 magkakapatid ay itinuturing niyang tanging yaman na naiwan sa kanya ni nanay at tatay. Ilang buwan pa ang lumipas ay nakikita ko ang patuloy na panghihina ni Lolo at ako'y lubos na nag-aalala. Lolo, heto ang gatas ng kalabaw na ipinakuha ko kay Mang Berto sa pastulan. Inumin nyo at heto po ang inyong gamot para sa oras na ito. Kamusta po ba ang inyong pakiramdam? Labis na ako nag-aalala, Lo. Malakas pa ako sa kalabaw, Ariel Apo ko. Huwag mo akong alalahanin. Ang mga kuya mo, may mga sulat na ba sila? Ang gusto ko sana ay bisitahin nila ako. Ang makita sila ay para na rin gamot sa aking sakit. Kayong mga apo ko, ang aking kalakasan. Nabubuhay ako at patuloy na mabubuhay para sa inyo. Ay, oo nga pala, Lo. Mayroon pong dumating na sulat mula kila kuya. Heto po. Ganon ba? Ay, salamat naman kung ganon. Hala, sige nga po. Basahin mong sulat ng mga kuya mo at pakikinggan ko. Sige, Lo. Binasa ko ang sulat para kay Lolo. At hindi ko pa man nauumpisahang basahin ay nababanag ko ang munting luha na namuo sa kanyang mga mata. Luha marahil ng kasabikang makasama ang kanyang mga apo. Heto, Lo. Babasahin ko na po. Lolo Simon, kumusta ka na? Sana ay dumating sa inyo ang aming sulat na nasa mabuti kang kalagayan at may malakas na pangangatawan. Nais namin na lumawig pa ang inyong buhay, kaya't huwag niyong pababayaan ang inyong sarili. Alam namin na hindi ka pababayaan ni Ariel, kung kaya't kampante ang aming isipan na magiging maayos ang inyong kalagayan. Maayos naman ang lagay namin kung maitatanong nyo, ay palaging mataas ang mga marka na nakukuha namin tuwing semestre. Huwag mo kaming alalahanin dito sa syudad, Lo. Ilang taon na lamang ay magtatapos kami. At ikaw, Lolo, ang aakyat sa entablado upang alayan namin ng aming mga diploma. Kaya, Lo, magpalakas ka at manatiling malusog. Mahal na mahal ka namin, Lolo Simon. At nasasabik na kami
na muli kang makita. Nagmamahal, Rodel at Lester. Tuluyang pumatak ang luha ni Lolo. Alam kong luha iyon ng kagalakan at kasabikan na makitang muli ang mga kuya ko. At batid kong ang liham na yon ay nag-iwan kay Lolo ng inspirasyon upang gumaling sa kanyang karamdaman. Isang araw ng linggo, inutusan ako ni Lolo para mag-deliver ng bagong aning mais. Malayo ang plantang umaangkat ng lahat ng inaaning mais sa taniman ni Lolo. Kaya't inaabot ng ilang oras ang biyahe ng truck bago makarating doon. Sa aming pagbiyahe pabalik sa aming baryo ay inabot pa kami ng kamalasan. Tumirik ang truck sa daan, kaya't napilitan kaming bumaba. At nang suriin ni Mang Poldo, ang driver ng truck, ang aming sasakyan ay nasa daw pala ang krudo nito. Hindi po ba dapat na laging may kargang krudo sa container para sa mga ganitong klase ng mahabang paglalakbay, Mang Poldo? Naihanda ko na yun kanina pang pagtilaok ng manok. Abay, ewan ko ba at kumain lang naman ako ng almusal. At pagsakay ko ng truck na ito'y naiwan ko pala sa bodega ang krudo. Paano na kaya ito kung ganun? Ay, napakalayo pa naman ang gasolinahan sa lugar na ito. At walang kabahayan, maski isa. Paano na nga ba? Nang sandaling yon ay wala akong nagawa nang iwan ako ni Mang Poldo sa lugar na kinatirikan ng aming truck. At nagpresenta siyang maglakad na lamang upang makarating sa isang gasolinahan doon. Ilang oras ako naghintay ng kanyang pagbabalik. At nang gumana ang truck ay alam kong umaga na kaming makakauwi. Hindi ko maiwasang mag-alala para kay Lolo. May sakit siya at ang tanging ako lamang ang nakakasama niya para siya ay alagaan. Pag-uwi ko ng bahay ay nagulat ako sa pagsalubong sa akin ni Kuya Lester. Kuya, mabuti at nakauwi ka. Hindi ako nag-iisa. Nasa loob si Kuya Rodel. Halika sa loob. At nang makita mo ang dahilan ng aming biglaang pag-uwi. Ano bang nangyayari? Palibhas ay wala kang malasakit kay Lolo Simon. Kaya't naate mong iwanan siya kahit alam mong mayroon siyang nararamdaman. Hala, pumasok ka at tignan mo ang bangkay ni Lolo. Ano? Dali-dali akong pumasok ng bahay, diretso sa silid kung nasaan si Lolo. Nalilito at nahintatakotang tinitigan ko ang katawan ni Lolo. Ang sabi ng aming katiwala na si Mang Berto ay humingi lamang ng gatas si Lolo sa kanya. Ngunit maya-maya ay sinabi nitong hindi daw ito makahinga. Sa silid ni Lolo ay naroon din ang isang doktor na nagpatunay na wala ng buhay si Lolo Simon. Bakit ito nangyari? Isang araw lamang akong nawala at pinabayaan mo si Lolo. Yan ang totoo. Inihabilin namin siya sa iyo at pagkatapos ay iiwan mo lamang pala siyang nag-iisa gayong alam mo kanyang kalagayan. Inutusan ako ni Lolo. Napakalayo ng biyahe at nagkaroon pa ng aberya sa daan. Hindi ko ginusto kailanman na iwan siya. Pero ginawa mo na. Iniwan mo siya kaya siya namatay. Ano? Hindi ko kagustuhan ang nangyari. Oh, tama na ang kadramahan. Hindi naman tayo maririnig pa ni Lolo. Ang dapat nating pag-usapan ay ang paano hatiin ng kanyang mga naiwang ari-arian. Tama ka, Lester. Ang tamang gawin ay ibenta ang lahat ng ari-arian ni Lolo. At
ang 50% ng napagbentahan ay sa akin mapupunta. At ang 50% ay paghahatian nyo ni Ariel. Ano? Hindi ka rin swapang, no? Ano ang karapatan mong ariin ang kalahati ng ari-ariang naliiwanan ni Lolo? Hindi naman ata tama yan. At ano ang tama, ha, Lester? Hindi ba't ako ang panganay dito? Nararapat lang na ako ang masunod sa hatian. At ang desisyon ko ang masusunod. But, sige, papayag ako na sa'yo mapunta ang kalahati. Ngunit ang kalahati ay sa pangalan ko dapat mapunta. At itong si Lester, bilang siya naman ay naging pabaya at siyang dahilan ng pagkamatay ni Lolo, ay dapat lang na walang mapunta sa kanya kahit isang kusing. Minsan-minsan pala ay gumagana din ang iyong isip. Narinig mo, Ariel? Paghahatian namin ni Lester ang anumang mga naiwan ni Lolo. Hindi naman ako sobrang swapang. Ang maliit na bahay na ito ni Lolo ay iiwan namin sa'yo. Baka naman sabihin mo ay hindi ka namin inaalala. Sa'yo na ang bahay na ito para mayroon ka namang masisilungan. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko ng sandaling yun at hindi ko na naintindihan pa ang kanilang mga sinasabi. May pitak sa puso ko na sinisisi ko ang aking sarili kung bakit nangyari ito kay Lolo. Alam nyo, Kuya Lester, Kuya Rodel, sa mga panahon na kayo ay wala, ay hinahanap-hanap kayo ni Lolo. Wala siyang iniisip kundi ang maging maayos ang ating mga buhay. Kaya't kung maaari lang sana ay huwag niyo munang isipin ang makukuha niyong yaman ni Lolo. Konting respeto na lang sa kanyang labi. Oo nga naman. Siyempre, alam namin yan. Hindi ba, Lester? Oo naman. Dadalhin si Lolo sa punerarya. At kapag naiayos na ang kanyang mga labi ay pag-uusapan naman natin kung saan ilalagak ang kanyang bangkay. Oo, sige. Mang Poldo, maaari na ninyong tawagin ang puneraryang mag-aayos ng mga labi ni Lolo. At nang maasikaso na ang kanyang pagbuburulan. At pagkatapos ng lahat ay tatawagan ko si attorney upang maisali na sa mga pangalan namin ni Lester ang mga naiwan ni Lolo. Napayuko na lamang ako at hindi pa rin mapigil ang luha sa aking mga mata. Pero maya-maya ay nagulantang kaming lahat at nabalot ng kilabot ang mga tao sa loob ng silid. Nanlalaki ang mga mata ko at sa buong buhay ko ay noon lamang ako nakaramdam ng ganoong level ng hilakbot. Dahil sa mga sandaling yun ay biglang bumangon si Lolo Simon sa kanyang pagkakahimlay. Hindi na kailangan, Poldo. Huwag mo nang tawagan pa ang punerarya. Lolo Simon, anong? Hindi pa panahon upang asikasuhin ng punerarya ang aking katawan. Heto at napakalakas ko pa. Mas malakas pa kaysa sa kalabaw. Buhay na buhay pa ako at sapat na ang aking mga nadinig upang malaman ang dapat kong malaman. Lolo, ang mga nasabi ko ay... Ang mga nasabi mo, Rodel, ay sapat na upang lalong hindi ko ipagkatiwala sa'yo. At sa'yo, Lester, ang aking mga ari-arian. Sadyang may bahid ng kasakiman ng inyong mga puso. Noon pa man ay batid ko na ito. Ngunit ako ay nagkibit-baligad na lamang
Pero ngayong sa inyo na mismong bibig nang galing ang mga salita ng pagiging sakim ay nararapat lang na bigyan kayo ng leksyon. Lolo, akala namin ay patay na kayo kaya't... Kung nagkataong totoo na ako ay wala ng buhay, hindi ba't dapat mangibabaw sa mga puso ninyo ang pagdadalamhati? Ngunit ano ang inuna ninyo? Hindi ba't ang paghatian ora-orada ang aking may iwang yaman? Nagpanggap akong patay upang kapag ipinatawag ko kayong lalawa ay baka sakaling magkumahog kayong ako ay bisitahin. Dahil mula nang kayo umalis sa tahanang ito ay hindi ninyo man lang naisip na silipin ang aking kalagayan. Hanggang sa kahit nalaman nyo pa na ako ay may karamdaman, ay hindi man lang kayo naglaan pa ng oras para ako ay kumustahin. Natutuwa po ako at kayo ay buhay. Huwag na po kayong magalit kina kuya. Marahil ay sobrang abala lamang sila sa kanilang pag-aaral at hindi ho ba at naglaan naman sila ng oras upang kayo ay sulatan? Ang sulat na aking binasa noon ay... Ang sulat na binasa mo sa akin noon ay sa'yo nang galing, Ariel. Alam kong ikaw ang nagsulat ng liham na yon upang palabasin na galing ito sa iyong mga kapatid. Sa tanda kong ito ay kabisado ko na ang sulat kamay ninyo. At ang nilalaman ng sulat na puno ng pag-aalala at pagmamahal ay walang ibang gagawa kundi ikaw lamang, Ariel, apo ko. Dahil ang mga kapatid mo ay walang bahid ng pagmamalasakit sa akin. Iyan ang napatunayan nila kahit hanggang sa huling sandali ng aking hininga. Nagpanggap pala si Lolo na wala ng buhay at kasabwat niya si Mang Berto, ang katiwala namin na siyang sumundo at nagbalita sa dalawa kong kapatid na siya ay patay na. At ang doktor na kunwaring tumingin sa kanya at pinarating na siya ay patay na. At si Mang Poldo, ang driver ng truck, ay sinadyang iwan ng isang container ng krudo upang lalong maantala ang aming pag-uwi mula sa pagde-deliver ng mais upang maisakatuparan ni Lolo ang kanyang pagpapanggap. Nanlulumo sina Kuya Rodel at Kuya Lester sa mga sumbat na namutawi sa bibig ni Lolo Simon. At sumumpa si Lolo na ni isang kusing ay wala silang makukuha sa kanya. Sapat na ang sila ay pinagtapos ng pag-aaral at nakamit nila ang diploma na tanging pamana ni Lolo sa kanila, na ayon kay Lolo ay isang pamana na kailanman ay hindi mananakaw ni numan. Nakapagtrabaho sila Kuya Lester at Kuya Rodel at parehong nakabuo ng sarili-sarili nilang pamilya sa syudad. At ako ay naiwan pa rin sa poder ni Lolo at patuloy na tinutulungan siya sa pag-aasikaso ng kanyang taniman. Ipinakita sa akin ni Lolo ang ipinagawa niyang testamento na selyado ng abogado na nagsasaad na ang lahat ng ari-arian niya ay isinalin sa pangalan ko. Ngunit hindi ko yon pinagtuunan ng pansin. Dahil ang higit na mahalaga sa akin ay ang makapiling pa si Lolo at panatilihing masaya ang kanyang mga huling araw sa mundo. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong aral sa aking karanasan. Maraming salamat po sa lahat ng tumambay sa aking channel at hayaan niyong iwanan ko po kayo ng isang katanungan. Paano nyo mapapasaya ang naalalabing buhay ng ating mga lolo at lola habang sila ay naririto at kasama pa natin? Huwag po kayong mag-atubili na mag-iwan ng komento sa comment section. At ang pag-subscribe ay napakalaking tulong na po sa paglago ng ating channel. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.